narito ngayon dahil sa Kanya. Amen po ba? At syempre, siya yung ating pag-uusapan ngayon. Siya yung ating kikilalanin ngayon. Kaya isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na lahat. Okay? Salamat. Una sa lahat, salamat kay God sa isang pribilehiyo na makatayo ako dito sa inyong harapan. Napakadami ninyo. Parang nininervyos po talaga ako, baka bigla akong himatayin. And then, syempre, salamat sa ating napakabuting pastor, Pastor Doy. Thank you so much sa kanyang puso. Isa talagang pastor na huwaran. Sobrang saludo ko sa buhay ni Pastor, sa buhay ng ating Panginoon. At syempre, salamat din kay Pastor Arnel sa kanyang pag-giveaway. O pagtakas lang to, Pastor. Nag-giveaway siya. Dapat siya po ang magpipreach ngayon. Pero sabi nga niya, ate, pwede bang ikaw na muna? Ang mga anak ng Diyos ay hindi pwedeng humindi sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, nagpunta kami dito, teka lang, way back muna. Kung alam niyo lang, taga rito po ako. Dito po ako nag-aral ng elementary. Taga dito po ako, grade 5 nag-aral ako dito hanggang grade 6 sa Hibong. Kaya huwag kayong magtataka na medyo konti kusoy takong magbalit salita ninyo. Mga lingwahe ninyo medyo alam-alam ko. Kaya maganda to kasi mapapalaban tayo nito ng inaklan. So, salamat sa Panginoon. And then, una ko pa pong pinagpapasalamatan syempre lahat ng mga leaders, lahat po ng mga workers, lahat sa inyong lahat. Handa na po ba lahat? Napakalina. Mahina! Amen. Ha? Bago ako mag-umpisa, may itatanong po ako sa inyo. At gusto ko po sa aking pagtatanong kung ano yung sagot nyo galing ito sa inyong mga puso. Bawal magsinungaling. Naintindihan niyo po ba? Amen. Andito na po ba, ma'am? Ano nga po yung ating pamagat ng ating tatalakayin ngayon? Yung pamagat lang, ma'am, para hindi sila masyadong mabigla. Okay, itong tanong. Dahil teacher ako, preschool teacher ako. I just want to say, hindi po ako pastora. Teacher po ako. Teacher po ako ng kinder, kaya gagawin ko kayong lahat na kinder ngayon. Basic. Relax. Okay? Ito po ang tanong. Sino po dito na naririto ang tunay na anak ng Diyos? Amen! Sino po? Amen! Ayoko amen. Kasi pwedeng hindi ko nakita yung mga bibig na nag-amen. Diba? Hindi ko alam kung sino-sino yon. Ang gusto ko po, itaas ang kamay. Para sigurado ko. Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Tunay ba na anak ng Diyos? Mahal pakibidyohan, ha? Ano ulit? Taas ulit. Yan. Alam niyo po ba kung bakit? Sige, baba na po. Alam niyo po ba kung bakit? Mamaya, tatanungin ko kayo ulit niyan kung nagbago ang inyong sagot. Ha? Okay po, ha? Lahat pala yung mga anak ng Diyos na naririto Alam niyo po ba, pag ako nagpipreach, basic lang. Ayoko po ng marami mga verses, ayoko po ng mahaba, kasi baka hindi maintindihan. Pag ako po nag-preach, unang preach ko po talaga, unang pagpapahayag ko, basic. Kasi bakit? Para malaman ko kung talagang totoo nga na anak kayo ng ating Panginoon. Amen? Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia. John 3:16, Juan 3:16. Alam kong kabisado nyo yan. Ha? Alam kong kabisado nyo lahat yan. Sino po ang nakakabisado niyan? Ayan, maganda. Maganda kasi parang konti lang. Sino po ang nakakabisado? Nito, kabisado nyo po yan? Alam nyo po ba, na memory verse lang yan ng mga bata, ng mga estudyante ko. English, Tagalog, alam nila yan. Ngayon, sige, umpisa natin. Basahin po natin yan ng sabay-sabay. Juan 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo pa yung nanalangin. Nakilang Diyos,
na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na naririto po ako sa iyong harapan. Lord, nagpapasako po ako, Panginoon. Pahiran mo po ng iyong banal na langis, na iyong banal na dugo, ang aking labi, ang aking puso, ang aking buong pagkatao na ikaw lamang, O Diyos, ang makita sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang bawat puso na makikinig na iyong mga salita, O Diyos. Hayaan mo na mabuhay ito sa kanilang mga buhay, O Diyos. At lahat ng mga nakikinig sa parte ng church nito, sa lahat po, Panginoon, hayaan mo na makarating sa kanilang yung banal na salita, na sa pamamagitan nito, Panginoon, sila'y makakilala sa iyo. Lord, salamat. Balutan mo, Panginoon, na yung libo-libong anghel ang lugar na ito. At hayaan mo, Panginoon, na walang maging hadlang sa lahat ng sasabihin mo sa amin sa lugar na ito. Salamat po, Ama, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mula nung sinabi sa akin ni Pastor na ako ang mangangaral, puyat na puyat po ako, hindi po ako makatulog. Sobrang kinakabahan ako, sobrang hindi ko alam po anong nararamdaman ko. Ang sabi ko, ate, pag pumunta kami dyan, sabihin mo kina Pastor magpapahinga ako. Sabihin mo sa kanila na hindi muna ako magsasalita, aatin lang ako ng gawain, ayoko po muna. Kasi gusto kong magpahinga. Okay? So, nung sinabi ni Pastor, Pastora, pwede po ba na humingi ng pabor na pwede bang magpahayag ka? Ang sagot ko kaagad, kailan po, Pastor? Bakit? Kasi ganun ko kamahal ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos. In-emphasize niya. Ganito daw ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Anong ginawa ng Panginoon sa kanyang pag-ibig? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. In-emphasize niya yung kanyang pag-ibig. Kaisa-isang anak, bugtong na anak, mahal na anak, ibinigay niya sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig. At alam niyo po ba kung ano yung pag-ibig niyan? That's called the agape love. Amen. In Greek word agape, agapeo, unconditional love. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Isang pag-ibig na walang hangganan. Yan ang ating Panginoon. At hindi niya lang sinabi yung pag-ibig. Ipinakita pa niya. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Buhay ang ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Buhay ng kanyang anak. Ngayon, kung mahal natin ang ating Panginoon, anong kaya natin ibigay sa Diyos? Kung mahal natin ang ating Panginoon, anong kaya natin ibigay sa Kanya? Kaya din ba natin ibigay ang ating buhay para sa ating Panginoon? Yes! Kaya ba natin ibigay ang ating buhay? Yes! Sinungaling! Bakit? Oras nyo nga lang, hindi nyo maibigay sa Diyos. Yes! Amen! Oras nyo nga lang eh. Pupunta kayo dito, late pa kayo eh. Tapos sasabihin nyo, kaya nyo ibigay ang buhay nyo sa Diyos. Kasinungalingan. Ang tunay na nagmamahal, ibinibigay ang lahat. Unawaan niyo po ako? Bakit kayo nandito ngayon? Bakit kayo nandito ngayon? Nandito lang ba kayo dahil araw ng linggo? Pananambahan? Kailangan magsimba kasi linggo? Kasi baka sabihin ni Pastor, oh, magsimba ka na, kahapon wala ka. Ba't kayo nandito ngayon? Kaya tayo nandito ngayon para ipakita natin sa Diyos ang ating pag-ibig. Dahil sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen? Kaya kung tinatamad kayo manambahan sa Diyos pag-araw ng linggo, hindi niyo mahal ang ating Panginoon. Kasi bakit? Ito ugali natin mga Kristyano eh. Ha? Itong magandang translation sa pag-ibig sa Diyos. Biruin mo araw ng Sabado. Sabado. Ayan si Sister. Hi sis. Manabata kon kaya gid.
Basi bala, nagawa ang takong labahan. Sabado yan. Yan, halalabagin. Inubos kita na labahan. Ubos. Hambal gitna na, ay, abaw, kailangan gud ta na makapaglaba ko. Para warong takong labahan na gagod. Kay masimba ako. Men, pagdating ng linggo, ang sakit ng balakang, ang sakit ng ulo, ang sama ng pakiramdam. Bakit naglabi? Inabot na ng gabi, kaya masama na ang pakiramdam kinabukasan. Ayan na si sister dumating. Ay sis, dali ron, isang bakit tas kinuugid na. Hambal gina na, ay sis, sunod na lang na linggo. Sakit ba akong balakang? Sakit ba akong ulo? Abo, kita ako nila branded kagabi. Ay, anong oras na pa ako natapos? Next week na lang sis ah. Maunawaan naman niya ni Lord. Amen? Maunawaan naman niya ni Lord. Yes! Nauunawaan ni Lord. Ikaw, naunawaan mo ba? Na kailangan mong malambahan pag-araw ng linggo? Si Lord naiintindihan niya yun. Pero ikaw, naiintindihan mo ba? Na binigay sa atin ng Panginoon ang 6 na araw. Yung isang araw. Sabi ni God, yung 6 na araw, trumabaho kayo. Pero yung isang araw, ibigay niyo sa akin. Grabe! Sabi niya, isang araw, tayo 2 oras lang, naiinip pa. 2 oras lang, 3 oras lang. Sasabihin ko sa inyo ngayon, mahal niyo ba si God? Sagot! Parang kumukunti, no? Kumukunti yung amen. Okay, kung mahal niyo si God, kaya niyo ibigay, sinasabi niyo kanina, kaya niyo ibigay ang buhay niyo. O sige, kung mahal niyo si God, hanggang mamayang gabi tayo rito, ah. O ano ngayon? Kaya niyo? Mahal natin si God. Sabi nga niya, isang araw eh. Tayo nga, kalahating araw lang, naiinip pa. Ay, abo, kita ang trabaho to. Tagal-tagal naman mag-fellowship. Ano ba yan? Biro niyo? Pag-ibig ba yan sa ating Panginoon? God's demonstrate ng kanyang pag-ibig. Ibigin niya ang kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak. Pinakamamahal na anak. Ikaw, kaya mo bang ibigay ang nag-iisa mong anak para sa Panginoon? Magkasakit nga lang siya. Umiiyak ka na. Ano sabi mo? Lord, please, pagalingin mo ang anak ko. Lord, huwag mo siyang kukunin. Sino ka para magmando sa Diyos? Ang buhay niya ay galing lang sa Diyos. Sino tayo? Ganyan tayo. Ganyan tayo. Hindi natin nauunawaan. It's just a basic, pero hindi natin nauunawaan ang John 3:16. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon tayo, paano natin ipapalik ang pag-ibig natin sa Diyos? Anong kaya natin gawin? Sasabihin niya, maglilingkod ako. Kasinungalingan. Maglilingkod ka sa Panginoon? Eh, pag sinabi nga, sis, may gawain tayo. Ay, hindi pa akong pwede, sis, ah. Hindi pa akong pwede. Sasabihin mo, maglilingkod ka sa Panginoon? Asan ang pag-ibig natin sa Diyos? Ito pa ang pinakamatindi. Sapagkat ganito, the demonstration, tingnan nyo, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Dinemonstrate ni Juan. Sapagkat ganito, sinabi niya na, ganito. Paano? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung pag-ibig. Sinabi, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos, hindi na niya sinabi, pinakita pa. Amen. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tayo hindi natin kayang magbigay sa Diyos. Uulitin ko, si Lord, si God, kaisa-isang anak. Mahal na anak. Ibinigay niya yung the best para maipakita lang sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Tayo, kaya ba natin ibigay ang best sa ating Panginoon? Kaya ba ibigay ang the best? No. No way. Bakit? Ulitin ko yung oras niya lang. Alam niyo po ba sa Malabon? Glory to God.
kung anong oras kami nag-uumpisa sa pananambahan sa Diyos. Baka magulat kayo. 6:30 ng umaga. At pagdating ng eksaktong 6:30, wala akong pakialam kung wala pa yung mga kapatiran. Mag-umpisa tayo. Bakit? Importante ba kayo? Importante si God! Si God ang importante sa araw na ito. Ibigay natin ang the best para sa Kanya. Ibigay natin ang nararapat. Ibigay natin ang the best. Kasi siya, ibinigay niya ang pinaka-the best. Akalain nyo, ang ating Panginoong Yesus, ibinigay, pinako sa krus, namatay sa krus ng Kalbaryo, walang kasalanan, pero dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, namatay. Ngayon, ano sabi niya? Kaya ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan natin dinadala yung buhay na walang hanggan natin na to? Sa paisi-isi yung buhay? Buhay na walang hanggan meron tayo. Ang tanong, meron nga ba kayo? Work out our salvation. Sinasabi nila, libre daw ang kaligtasan. Para sa akin, hindi libre. Napakamahal. Buhay at kamatayan ng ating Panginoon Yesus. Pero yun, hindi natin naiintindihan. Ang the best na sinasabi ko, for example, the best. Ito yung pagbibigay ng the best sa ating Panginoon. Sa gabi pa lang, kasi mahal mo si God, excited ka na. Excited ka na. Alam niyo, pinakamaganda, yung nag-iisip ka na agad kung ano susuotin mo. God, ano po bang pinaka-the best? Hindi ko sinasabi na magsuot kayo ng mga damit ng the best, magaganda at bumili pa kayo. Ang sinasabi ko dito, yung the best na sa tingin mo matutuwa si Lord sa'yo. Ha? Yun eh. Gabi pa lang excited ka na. Kasi alam mo, kakatagpuin ka ng ating Panginoon. Kaso, pagdating nga ng umaga, hindi tayo excited. Ang dami nating iniisip, ang dami nating problema. Hindi natin maibigay ang the best. Tandaan nyo, lahat ng meron tayo ay galing lang sa Diyos. Wala tayong pag-aari. So, anong dapat natin gawin? Magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, lahat ay kaya mong gawin. Galing lang yan sa Diyos. Magaling kang magpahayag ng salita ng Diyos, napakagaling. Ikaw na ang matalino. Lahat yan ay galing pa rin sa Diyos. Anong meron tayo? Anong dapat natin maipagmalaki? Na kapag araw ng linggo, tinatamad ka. Tapos kapag kailangan mo ang biyaya ng Diyos, hingi ka ng hingi. Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako. Tapos wala kang ginagawa. Si Lord, si God may ginawa, oh. May ginawa siya, di ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya yung the best. Hindi tira-tira. Magpe-fellowship dito. Ay, pagod na pagod ako, sis. Walang pag-ibig sa Diyos. Hindi maibigay ang the best sa ating Panginoon. Pero noon, yung mga panahon, for example na lang, ito sabi, illustration. For example, si Mayor ng Nabas, sabi niya sa'yo, pumunta ka dito, iniimbitahan kita, ikaw ang gagawin kong special guest. Si Mayor yun Diba, siyempre si Mayor yun. Wow, si Mayor yun. Ang ano naman, parang napakasarap naman sa pakiramdam. Inimbitahan ako ni Mayor. At ang galing. Ngayon, dumating ang isang araw, inimbitahan ka ni si Presidente Bongbong Marcos. Invite ka niya. Ano pakiramdam? Ay, apo, parang hindi ka na makatulog, hindi mo alam kung ano susuotin mo, ipamamalita mo pa sa lahat. Uy, alam mo, inimbitahan ako ni Presidente. Wow. Kasi lang mali. Basta, I'm excited. Kapatid, ang nag-imbita sa inyo, ang kikitain nyo, ang imimit nyo. Makikipagkita lang kayo sa mayor. Makikipagkita lang kayo sa presidente ng Pilipinas. Ngayon, nakikipagkita tayo sa hari ng mga hari. Amen. Diyos ng mga Diyos. Diyos na may-ari ng ating buhay. Bakit hindi natin ibibigay ang the best para sa Kanya?
Tandaan po natin, ibigay natin ang the best para sa ating Panginoon. The best sa pananamba. No ngayon, kung magbuha ka nga dyan, ala, kulang na nga lang ako pag ako nagpuri sa Panginoon. Hindi nyo ko kaya, gusto kong sumayaw, nahihiya lang din ako kasi baka sabihin nyo, ano ko lang pero wala akong pakialam sa inyo. Dahil ang pakialam ko sa hari ng mga hari. Dahil kaya tayo nandito para sambahin natin siya. Dahil kung gusto nyo sumamba sa iba, doon kayo sa plaza. Noon nga, nung mga pagano tayo, saot, paspas, saot, gito na. Hala, abutin pa ng magdamag. Naranasan ko yan dito, saot. Saot, paspas, saot nga rin. Hala, abo-abo, gid nga. Tingnan nyo, tapos pagdating kay God, ipalakpak ang iyong kamay, itaas. Ma, ganyan ba? Ganyan ba ang mga anak ng Diyos? Ano sabi ng John 1:12? Sabi niya, subalit kung sino man ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, kung sino daw sumampalataya sa ating Panginoon, tayo daw ay anak ng Diyos. Ano ang kategory ng anak ng Diyos? Alam niyo po ba kung ano ang kategory? Alam niyo po ba kung anong katangian meron ng anak ng Diyos? Alam niyo po ba? Kung hindi niyo alam, sorry, hindi kayo tunay na mga anak ng Diyos. Dapat alam natin ito. Bakit? Ama natin siya. Ikaw papayag ka? Yung anak mo, di ka kilala? Payag kayo? Diba? Hindi ka kilala ng anak mo? Tapos humihingi sa'yo? Pag may kailangan lang, hingi nang hingi sa'yo? Tapos pag tinanong, ay, ano nga ng imo nanay? Lang nga ni, ang kusod. O diba? Hindi kayo kilala? Masakit, diba? Ganyan din ang nararamdaman ng ating Ama. Ganyan din ang nararamdaman niya. Dapat pag sinabing anak ka ng Diyos, alos ka, kilala mo siya. Lahat ng detalye alam mo. Kaya nga, kung hindi nyo to alam, hindi kayo anak ng Diyos. Hindi nyo alam ang kanyang salita. Parang ganito lang, si nanay umalis, pumunta sa ibang lugar. At sabi ni nanay, nagbilin siya, anak, hugasan mo yung mga plato. Anak, etong gagawin mo, maglinis ka. Anak, eto yan, eto yan. Anong tawag doon? Utos ni nanay. Tama? Ngayon, kung hindi mo babasahin ang bilang anak, alam mo ang utos niya? Hindi. Hindi natin alam. Kasi hindi natin alam yung kanyang utos Hindi natin binabasa. Tinatago lang natin. Pagdating ni nanay, ano sa palagay niyo ang mararamdaman? Magagalit. Eto na! Ang mga tunay na anak ng Diyos marunong sumunod sa Panginoon. Alam ang kanyang salita. Ngayon, darating ang ating Panginoon. Wala kayong alam. Anong gagawin natin? Anong gagawin niyo ngayon? Hindi kayo marunong sumunod. Hindi tayo marunong sumunod sa ating Panginoon. Ibigay natin ang pag-ibig at the best sa ating Panginoon. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ibinigay niya. Walang kahirap-hirap. At eto pa, yung kanyang anak, alam niyang ipapako sa krus. Never siyang nagreklamo. Never. Walang nakalagay sa Biblia na nagreklamo ang ating Panginoon. Pero tayo, puro tayo reklamo. Puro tayo reklamo. Ano ba yan si Pastor? Puro na lang gawain. Araw-araw na lang gawain. Ano ba yan? Ay, sis, ikaw ang mapredo na, ha? Ay, Pastor, dito akong pusoy. Imaw lang Imaw lang ba na Huyak ba'y takon Huyak takon. Nakakahiya. Anak ka ng Diyos, di ka marunong mag-pray. Anak ka ng Diyos, hindi mo alam kumausap sa iyong Ama. Anak ka ng Diyos, nahihiya ka? Kinahihiya mo yung Ama mo. Yung Ama natin na lumikha ng lahat at may-ari ng ating buhay. Kinahihiya natin.
Ang pagiging isang tunay na anak ng Diyos, may category. Makikita ito sa ating mga buhay. Ang pagiging isang anak ng Diyos, hindi basta-basta. Kailangan nakikita ito sa ating mga buhay. Kapag sinabi nila, ay anak yan ng Diyos. So much proud, anak ka ng Diyos. Yun nga lang ang tatay mo, pag halimbawa ang tatay mo sa lupang ito, sa pisikal, mayaman ang tatay mo. Sasabihin ng mga tao, ay mayaman ang tatay niyan. Grabe, sa isang pitik lang ng kamay niyang kaya niyang bilhin ang lahat. Ano sasabihin mo? Siyempre proud. Naman, yaman kami. Lahat kaya kong gawin. Lahat ng gusto ko, kayang bilhin ng tatay ko. Tatay lang natin sa pisikal yan. At lahat ng pag-aari ng tatay natin sa mundong ito ay ang pag-aari ng ating Panginoong Hesus. Amen! Walang kwenta ang buhay natin sa lupang ito na sumusunod tayo sa ating Panginoon na hindi natin alam ang ating posisyon sa ating Panginoon ng pagiging isang anak. Ang pagiging isang anak ng Diyos ay katulad ng isang ama. Kilalang kilala mo ang ama mo. Alam mo kung kailan siya magagalit. Kilala mo siyang sobra. At higit sa lahat, ang pag-ibig ng ating ama ay hindi dapat natin inaabuso. Yung sobrang pag-ibig sa atin ng Diyos, masyado natin itong inaabuso. Abuso tayo. Bakit? May gawain. Wala kayong pakialam. Sige lang nga, sa sunod lang ah. Sunod lang takong mamunot. Gawain ng Diyos yan. Sa sunod lang ah. Paano kapatid kung hindi mo alam kung ano pa ang kasunod? Paano kung sa susunod dumating ng ating Panginoon? Ano masasabi natin dyan? Kaya sa buhay natin ito, kung inaakala natin, kung inaangkin natin, kung nananampalataya tayo sa ating Panginoon, na tayo ay anak ng Diyos, dapat may connection tayo sa ating Panginoon. Dapat kilala natin siya. Ang tunay na anak ng Diyos, marunong manalangin. Kahit saan ka pumunta, kahit ito ka, kapatid, hindi ko alam, oh yes, sige, karapatan ko yan. Kilala ko yung pananalanginan ko eh. Ganun tayo dapat ka-eager. Kasi si God, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang reklamo. Binigay niya. Namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya. Hindi siya nagreklamo. Ngayon, ano nangyari? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Tayo ba? Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos bilang mga anak niya? No, amen. Huwag kayo mag-amen, mga hypocrite. Ha? Magsisinungaling tayo, alam niya. Dahil dapat alam natin kung ano ang tunay na pagiging isang anak. Ang pagiging isang anak, no limitation. Walang limitasyon. Pag sinabi, go! Pastor, saan ang gawain? Go ko dyan, pastor. Para yan kay God. Lahat dyan, pastor. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa Manila, nag-preach ako, nilalagnat ako, namamaga ang aking lalamunan. Halos hindi na ako makapagsalita, nahihilo ko. Pero ginawa ko lahat kasi mahal ko si God. Tumayo ako. Obligasyon ko. Dahil anak ako ng Diyos. Kinabukasan, in the other Sunday, namamaga ang mukha ko, namamaga ang mata ko, pumuputok ang labi ko, nanginginig ako, pero ginampanan ko pa rin ang aking tungkulin kasi mahal ko si God! Mahal ko siya! Mahal ko ang ating Panginoon kapag anak tayo ng Diyos, lahat gagawin natin para sa Kanya. Kasi yung obligasyon ni Lord Jesus na napako siya sa krus, ibinigay na niya sa atin. Ano sabi niya? It is finished. Sino ngayon ang magpapatuloy? Tayo na mga anak ng Diyos. Ngayon, kung pakampante-kampante lang kayo, tapos sinasabi niyo anak kayo ng Diyos, anong assurance niyo na tatanggapin kayo ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak? Binigay sa atin ang responsibility. Anong sabi? Anong sabi niya? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, gusto kong buksan niyo ang inyong isip ngayon. Sabi niya, ama ko, bakit
pinapabayaan. Alam niyo po ba kung bakit? Sa tindi ng pag-ibig sa atin ng Diyos, hinayaan niya mamatay sa krus. Ang totoo, mas minahal pa ni God tayo kaysa sa kanyang ama, kaysa sa kanyang anak. Hinayaan niya mamatay. Alang-alang sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang namatay sa krus. Mas minahal tayo ni God. Mas minahal tayo. Ngayon, anong kaya natin ibigay sa Diyos? Tatanungin ko kayo ngayon. Taas ang kamay kung sino ngayon ang totoong anak ng Diyos. Taas nyo ngayon ang inyong mga kamay. Ngayon nyo sabihin sa akin na kayo ay totoong anak ng Diyos. Pakita nyo ngayon. Pakita nyo ngayon kung kayo nga ay mga anak ng Diyos. Hindi nyo alam kung ano ang katayuan natin bilang anak ng Diyos. Walang limitasyon. Ano man ang mangyari, maglilingkod tayo sa Diyos. Kulang pa ang buhay natin ito. Kulang pa sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kulang pa ang lahat ng yan. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, anong gagawin natin? Anong kaya natin gawin? Lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Ano meron tayo? Meron tayo pagyayabang! Mayabang! Pinagyayabang palagi natin. Napakagaling ko kumanta. Kaya sige, isang practice lang tayo sa kantahan. Okay na yan! Okay na yan! Mahiya tayo sa Diyos. Yan na ba ang pinaka-the best nyo? Yan na? Yan na yan! Ayun na ba ang kaya niyong gawin para sa ating Panginoon? Buhay at kamatayan. Buhay. Hindi natin kayang tumbasan. Pero, nandyan siya para sa atin. Hindi siya nagkulang para sa atin. Tapos, ang tapang nating sabihin, anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Eh, lumapas ka nga lang dyan eh. Ano sasabihin ng mga kapitbahay nyo? Maran ron, gasimba-simba taran, born again, pero tingnan mo yung buhay niyan. Ay, ang mga anak ng Diyos! Dapat taglay natin ang pagiging isang anak ng Diyos. Kahit saan tayo pumunta, makita sa buhay natin ang pagiging isang anak ng Diyos. Nagliliwanag tayo. Nakita pa lang nila tayo. Alam na kagad nila. Tayo ang mga anak ng Diyos. Kaso, anong ginagawa natin? Anak pa ng Diyos yan! Ay, anak ka ng Diyos pero uminom ka. Anak ka ng Diyos pero nagsusugal ka. Anak ka ng Diyos pero hindi mo masupil ang ugali mo. Anak ka ng Diyos pero wala kang disiplina. Tandaan natin mga kapatid, kung bakit hindi natin nadadala ang ating mga mahal sa buhay. Paano sila maniniwala sa atin? Paano sila maniniwala na tayo may mga anak ng Diyos? Pupunta ka dito sa church. Naalala ko yung sabi ni Pastor, ang mga Kristyano daw ay pungko, pamate, pauli. Ayan daw ang mga Kristyano. At totoo yan. Pupunta ka lang dito, umupo ka. Makikinig ka. May gani kung nakinig ka, kung bungol-bungol ka, salita ng Diyos. Tapos uuwi ka. Pag uwi mo, ay, hambal kita na ng imo asawa. Hay sa din, imo halin, hambal. Ito sa church. Pero si mga nakakaran, ugot-ugot ako nga ranggid. Kaya kasi, si pastor hala patama sa akon. Mga salita ng Diyos hala patama, gitna na sa akong gid. Daw sayrang gitna na nga akong mga kinabuhi ba? Hambal kita na ng asawa. Ay, maran nga ni, hala, simba-simba timutong. Ay, kasimba-simba ka pa. Maran ako, di ta akong, mana ka rin, hindi kang tinuwag simba. Basi sa ilang nanaw, lang, basi siguro ang imo mga kapatiran. Ginamarites ka nanda. Diba, nadawin pa yung mga kapatiran. Diba? Nagagalit ka tuwing sasabihin ng Diyos sa'yo kung anong dapat linisin, dapat baguhin ang buhay mo.
tayo. Pero ang totoo, mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo nandito para maunawaan natin kung anong gustong sabihin ng Diyos sa atin. Dahil hindi natin alam. Kung may problema ka, pupunta ka sa simbahan, may sasabihin si God, makinig ka. Kaya kung anak ka ng Diyos, kung pupunta ka dito, hindi ka na masasaktan. Ang mangyayari sa'yo, maayat daw dyan, mapungko, magapamati, hindi mapakli. Tapos mahambal, mo asawa, ay sabihin ikaw halin, udto ta na sa church. Ay, wow, ang saya-saya mo ha. Masaya ka. Ay, hanapatama, tabala ni Teacher Lord na sa ahon. Ay, uguti mo kay Teacher Lord, ginapatamaan ka. Buko na yun, nakadlawan ito akong to. Bakit? Tinanggap mo ang salita ng Diyos. At ano pa sasabihin mo? Ay, ano po? Namit kita na. Grabe kita na pag-ibig at Ginoo. Grabe, ibinigay niya pala ang kanyang buktong na anak. Mahal na mahal pala tayo ni God. Binigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Ganun niya pala tayo kamahal. Tingnan niyo, nagbabahagi ka na ng salita ng Diyos. Ini-evangelize mo na ang iyong mga anak, ang iyong asawa. Kaya sa susunod sasabihin ng asawa mo, Gandi, ay sige lang, sama ako sa'yo sa susunod na linggo. Diba? Naiintindihan niyo po ba? Nauunawaan niyo po ba kung ano ang pagiging isang anak ng Diyos? Kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin ang kanyang salita. Mga kapatid, kahit eto lang ang dala mo, kahit eto lang ang kabisado mo, taglay niyan ang pag-ibig ng Diyos, ang pagbibigay ng Diyos at ang pagpapahayag natin ng kanyang salita. Eto lang, marami ka ng maliligtas na kaluluwa. Hindi mo na kailangan ng maraming verse. Mag-evangelize ka, magdala-dala ka pa na yung mobile. Kapatid, sabihan mo na kung ano ng verses. Anong kinalaman niya dyan? Hindi pa nga siya nabubuksan. Hindi pa nga niya alam. Ito lang. Sabi ko sa inyo, ito lang. Taglayin niyo to. Ilagay niyo sa inyong puso. Maipamuhay niyo ito. Hindi natin kailangan ng maraming alam. Ako nga wala rin akong alam. Si God lang ang may alam. Si Lord Jesus lang ang marunong. At kung gusto natin na matuto, ayan ang ating Panginoon. Let us bow down to God. Ipakita natin sa ating Panginoon na mahal natin siya. Kulang pa ang ginagawa natin ito. Kulang pa. Kahit maghapon pa tayo dito. Kulang pa. At ito pa ang pinaka-masakit na problema nating mga Kristyano. Mga anak kuno ng Diyos. Sorry to say, Kasi sabi niyo, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, ibig sabihin may choice, sino man ang sumampalataya sa Kanya. Nakakatiyak ba tayo na totoo tayo sumasampalataya sa Diyos? Nakakatiyak ba kayo sa kaligtasan na tinanggap mo? Dapat makikita ito sa ating mga buhay. Dapat alam natin ito. Dapat na isa sa pabuhay natin ito. Kahit saan tayo magpunta. Pag anak tayo ng Diyos, ipinagmamalaki natin ang ating Panginoon. Pinagmamalaki natin siya. Dahil mahal natin siya. Kapatid, isang problema sa isang bahay pa ng bahay na nakita ko at naisabihin ng Panginoon sa atin lahat. Kapag nandito tayo sa bahay panambahan, wow, grabe, pospos kita na. Hala, talagang halos gusto natin umakyat sa langit para maramdaman natin ang kapuspusan ng ating ng banal na espiritu. Grabe, todo iyak, lahat-lahat ginagawa. At tanong, paglabas mo, taglay mo pa ba ang kapuspusan ng ating Panginoon? O hinubad mo rito, paglabas mo, iba ka na. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Kahit saan ka naroon, napupuspos ka ng kanyang banal na espiritu. Dahil ang Diyos natin ay buhay.
Ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kahit saan tayo naroroon, kinakatagpo niya tayo. Hindi lang dito sa church. Hindi lang dito. Kaya ako, pag nasa church ako, tahimik lang ako. Ayoko makipagpaligsahan. Hindi ko kailangan gawin yun kasi alam ng Diyos kung ano laman ng puso ko. Kaya tandaan natin kahit saan tayo naroon, taglayin natin ang banal na Espiritu na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, ito yung gusto kong iwan sa inyo. Nung namatay sa krus ang ating Panginoong Yesus, nung sinabi niya, it is finished, tayo ang magtutuloy ng ministeryo na iniwan niya rito. Ngayon, ano ginagawa natin? Ano ginagawa natin? Ang dami natin dahilan pagdating sa Panginoon. Ang dami natin dahilan. Alam nyo, itong pinakamasakit, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Lord, ang liit pa kasi ng mga anak ko, Lord. Ang dami nating reklamo. Lord, maglilingkod ako sa'yo, Lord. Kapag may 4 wheels kami, Lord, pag may sasakyan kami, Lord, maglilingkod kami. Kasi malayo yung pupuntahan namin eh. Lord, maglilingkod ako, Lord. Yung asawa ko muna, Lord, patanggapin mo, Lord. Ang daming kondisyon. Si God, dinemonstrate niya yung pag-ibig. Inibig niya tayo. Tapos nag-demonstrate niya. Umaksyon! Ibinigay. Umaksyon muna tayo! Gawin muna lahat natin kay God. Kasi alam niya mga pangangailangan natin. Amen! Alam niya! Uutusan ka ba niya kung di mo kaya? Ang isang anak ba na 3 years old, mapubuhatin mo ba yan ng isang galon na hindi naman niya kaya? Of course not. Kaya ibibigay ng Diyos yung kaya mo. Ayaw mo lang kumilos dahil marami kang dahilan. Marami tayong dahilan nilalagay sa Diyos. Mga kapatid, pagsisihan natin. Kung gusto niyo makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kung gusto niyo na maging tunay na anak ng Diyos, pagsisihan natin na yung mga pagkukulang, yung mga kayabangan natin, yung lahat ng bagay. Dahil ayaw yan ng ating Panginoon. Hindi natin kayang tumbasan ng kanyang pag-ibig. Yung maggawain tayo araw-araw, hindi sapat. Ako, lumalaban ako ng 24 hours per day. Dahil mahal ko ang ating Panginoon. Alam ni Lord yan. Kaya kilala ko ang sarili ko. Hindi ako nagyayabang, pero kilala ko ang sarili ko sa harapan ng Diyos. Alam ko kung anong stand ko sa harapan ng ating Panginoon. Minsan tayo, hindi natin maibigay ang the best sa ating Panginoon. Isa pang ugali natin mga Kristyano sa church. Hindi natin maibigay ang the best, tithes. Yan. Diba? Ganito yan. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Magbibigay ako sa'yo. Binigay ni Lord ang trabaho. Ito na, sumweldo. Sumweldo. Binilang ang sweldo. Ang sabi nilang mag-asawa, nag-usap, ay, haragali ang atong utang udto sa tindahan. Ito nga yan sa mga anak, mag-aaral yung kanilang pambayad. Ito yung kanilang baon. Ito yung pagkain natin. Ay, natira ay 100. Sabihin natin, oy, wala na tayong maibigay kay Lord. Anong pinakakaraniwang sinasabi natin? Ba ilang nga, maintindihan naman yan ni Lord. Nakakahiya. Palaging tira-tira ang ating Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoon, dapat ganito tayo. Sumweldo, humingi kay Lord ng trabaho. Ayan, binigyan trabaho. Dahil mahal mo si God, eto ka. Ops! Eto sweldo ko. Ilagay agad ang tithes para kay God. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala akong trabaho ngayon. Amen. Ay, paano ba ang tindahan? Ito, kasi mahangin, balat din ako kita pautang mo. Ay, ilang taran. Si Lord ang bahala. Ha? Si God ang bahala. Ngayon, pumunta ang asawa mo sa tindahan. Ay, manang, hindi ba lata ako makabayad, dito akong utang. Ay,
Di pa man ka siya na amang kwarta, pwede lang na kalahati lang ba lang akong ibayad. Dahil kinausap ng Panginoon ang tindahan, ang sasabihin niya, oy, hindi lang ano pagbayad sa sunod na lang, pag may pera ka na lang, gawin mo na lang munang budget mo yan. Ganon kikilos ang ating Panginoon. Pilipuin niya ang mga tao kasi nakita ng Diyos ang pag-ibig natin sa Kanya. Inuna natin siya. Ganon ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Inuuna natin siya kasi alam natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Amen! Amen! Amen po ba? Amen! Ang tagal na sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tagal na sa ministry. Ang tagal-tagal na. Halos kulang na lang palitan na sa pastor. Asan ang salitang ito sa kanyang buhay? Asan yan sa ating mga puso? Asan yung pag-ibig natin sa Diyos? Asan yung pagbibigay natin sa Diyos? Asan yung pagpapahayag natin sa Diyos? Wala. Kasi bakit? Masyado tayong makasarili. Palagi natin inuuna ang ating mga sarili. Konting sakit lang, hindi ako pupunta sa gawain kasi masakit yung ganito ko. Konting problema lang, naapektuhan ang gawain. Alam niyo po, kahit itanong niyo sa asawa ko, never ako magpahadlang sa gawain. Wala akong pakialam sa'yo. Kasi bakit? Ang isang tunay na anak ng Diyos, lahat ng humahadlang, hinahawig ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ibinigay nga na ang kanyang bugtong na anak Kung kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, how about pa sa lahat ng ating mga pangangailangan? Ano pa? Ano pa? May higit pa ba sa buhay ng ating Panginoong Yesus? Kaya wag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Hanggat maaga pa. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Kunwaan niyo po, hindi natin alam ang araw ng bukas. Gusto niyo ba datnang kayo ng Panginoon sa isang bagay na wala sa gawain ng Panginoon? Yung puso niyo, kung ano-ano pinagkagagawa, darating sila. Sayang! Sayang yung 20 years na pagkilala sa Diyos. Sayang yung 10 years na pagkilala sa Diyos. Sayang yung 5 years na kinilala ng ating Panginoon. Tapos daratnang ka lang ng ating Panginoon. Alam niyo po, nag-fasting ako Isang araw, kahapon, pinag-fasting ako ang pagtayo ko nito. Kasi bakit? Sabi ko, Lord, ayoko pong tumayo sa harapan ng mga anak mo. Hindi ko maibibigay yung the best para sa'yo. Ayoko po, Panginoon, na tumayo ako na magpahayag ako na hindi ikaw ang magsasalita. Tulungan mo ko, God, di ko to kaya. Tulungan mo ko, Panginoon. Gusto ko, Lord, maibigay ko ang the best ko para sa'yo. Hindi para sa inyo, para sa ating Panginoon. Para sa Kanya, sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, tanging para lang sa Diyos. Ibigay natin ang lahat para sa ating Panginoon. Let us practice ourselves. Practicein natin ang ating sarili na ibigay ang pinaka-the best sa ating Panginoon. Kulang pa ang ating buhay. Mamaya, may gawain sa Buenos Suerte. Diba? Kung tayo ay totoong nagmamahal sa Diyos, lahat kayo susuporta doon. Amen? Amen? Mahal niyo ang Panginoon dapat ganun. Kahit saan lumalong tayo pumunta. Basta kay Kristo. Kahit wala si sister, kahit wala si pastor, ikaw yan at si God. Amen. Hindi si pastor, hindi si sister makapagliligtas sa'yo. Tandaan nyo, isa pa na gusto kong sabihin, salamat God, pinaalala mo sa akin, isa pa na ugali natin mga Kristyano. Sinasabi natin na mga anak tayo ng Diyos, pero ang totoo, niyuyurakan natin ang pagiging anak natin ng Diyos. Wala tayong respect sa ating Panginoon. Una,
Bato-bato sa langit ha. Sorry, tamaan. Bahala na si God. Yung ating category, yung ating mga respect sa ating mga leader, kagaya kay pastor, kung tawag-tawagin na lang nila ngayon ng mga pastor ay, Pas! Pas! Ay, ano sasabihin ng mga nakakarinig? Anong pangalan niyang Pas? Ano yung Pas-pas? Pastilan? Walang respect. Si pastor, na nagtsatsaga para sa inyo, para sa atin, nagmamahal para sa atin, tinawag ng Diyos para maglingkod, tatawagin nyo lang ng Pas, Pas, Pas! Wala kayong respect. Ako nga ang tawag sa akin sa Manila, Chair! Ginawa ko upuan. Teacher! Chair! Chair! Si Bishop, ano tawag kay Bishop? Shop! Ano yan? Junk shop? Shopee? Tama? Wala tayong pagkala. That's why, yung ating pagiging anak ng Diyos ay nayuyurakan natin. Wala tayong respect. Kaya hindi tayo nire-respeto ng mga pagano just because nagmumula ito sa atin. Ang mga anak ng Diyos ay disiplinado. Dahil disiplinado ang ating Panginoon. Tama? Amen! Mga anak tayo ng Diyos eh. Sige, mga anak tayo ng Diyos, diba? Anong kategory ng anak ng Diyos? Sabihin niyo sa akin. Oh, wala na. Wala na anak ng Diyos dito. Hello? Nawala na. Kanina lahat tumaas. Ngayon nawala na. Ngayon nauunawaan ninyo kung ano yung tinataglay natin ng pagiging isang anak ng Diyos. Na hindi lang pala ito basta-basta. Hindi lang ito katulad na, anak ako ng Diyos, huwag mo akong pinag-aakala dyan, ha? Anak ako ng Diyos, nagyabang pa. Pero the attitude. Ha? Kung hindi lang ako anak ng Diyos, ay nako. Pinagyayabang mo na anak ka ng Diyos, pero your attitude, wala sa tama. Anak ka ng Diyos? Anong kategory ng anak ng Diyos? Una sa lahat, gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo pong malaman kung ano ang kategory, ano ang karakter, ano ang pagkatao ng tunay na anak ng Diyos? Gusto niyo pong malaman? Yes. Gusto niyo umuwi na tunay kayo mga anak ng Diyos? Yes. Oo nga, sa buwa. Anak sa labas. Okay, number 1. May 3 letter P na naririto na dapat nating maintindihan para malaman natin na tayo ay anak ng Diyos. I-convert ko ito sa sinasabi ni Pastor ng bungko, pamati, pauli. I-convert natin yan kasi alam ko kabisado nyo yan. Ngayon, dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay maayan, udya at mapungko. Amen? Amen! Kapungko, di mo kay mahal mo ang ating Panginoon. Tama po? Amen. Dahil mahal mo si God, uupo ka. Mapungko, di mo dyan. Kasi mahal mo si God. Excited kang makinig. Kung ano ang mensahe, kakausapin ka ni God eh. Excited ka dahil mahal mo si God. Kung mag-boyfriend, girlfriend pa nga lang, ay hello ga, kita tayo ga, mag-date tayo. Sabihin, udtuta na. Ay ako'y ang usapan ay alas 9. Alas 7 pa lang, nandun ka na. Excited? Dapat ganyan tayo sa Panginoon. Dahil mahal natin ang ating Panginoon. Anong sunod? Pungko? Anong sunod? Pamati. Dahil nagapungko ka na, natural pamati ka. Ngayon, ano yung pamati mo? Magbibigay ka ng oras sa Diyos. Wala kang pakialam kahit abutin niya si Pastor maghapon. Basta makikinig ka. Kasi nga, magbibigay ka ng oras dahil mahal mo ang ating Panginoon. Amen? Yes. Ngayon, ano pa yung isa? Pauli. Yan na, kapaulit-atin mo. Ngayon, sa iyong pauli, sa iyong pag-uwi, taglay mo ang salita ng Diyos. Amen. Ipapahayag mo sa labas. Dahil mahal mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. Ito ang tunay na kategory ng anak ng Diyos. Hindi kayo pumunta rito para magganyan-ganyan lang, uwi, pagdating sa bahay, ay, ano ang aton sulat dyan ha?
apoy mo, ano, di ba? Hindi ganun. Taglayin natin hanggang sa pag-uwi ang presensya ng ating Panginoon. Para lahat ng ating makakausap, makikita nila nagniningning ka sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dahil kinatagpo mo siya. Minit mo siya. Pag magkita nga kayo ng boyfriend nyo, na ngayon yung iba asawa na, o ngayon yung mga mag-boyfriend, diba, pag uwi mo, enjoy na enjoy kita na. Diba, masaya ka. Kasi nagkita kayo ng mahal mo. Kahit napakalayo yan, pupuntahan mo. Kasi mahal mo. Pero bakit kay God hindi natin magawa? Okay? Tungko, pamate, pauli. Pag-ibig. Kaya kagapungko. Dahil mahal mo ang ating Panginoon. Dahil ibinigay niya ang kanyang pag-ibig. Umaksyon ka. Umupo ka. Ngayon mamamatik ka. Magbibigay ka. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ibibigay mo ngayon ang oras mo sa ating Panginoon. Bibigay mo yung the best mo sa pagsamba sa ating Panginoon. At sa iyong pauli, ipapahayag mo ang kapangyarihan, kadakilaan ng salita niyang napakinggan mo. Amen? Taglay mo ang John 3:16. Taglay mo kung ano sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen? Yan ang tunay na anak ng Diyos. Sa anak ng Diyos, walang limitasyon sa paglilingkod. Umulan, umaraw, bumagyo, may sakit man tayo o wala, bahala ang Panginoon. Bakit? May sakit ako, di baling mamatay ako! May sakit ako, at least nasa presensya ako ng Panginoon. Kaysa sa nakahiga lang ako dyan, kinuha ako ni God, wala akong ginawa. Amen? Kaya huwag niyong idadahilan na masakit ang ulo niyo, masakit ang lahat, sapagkat sinasabi natin ang Diyos natin ng doktor. Oh, sigat pa rin doktor eh. Ang ating Panginoon Jesus pala yung manggagamot. Eh, ba't di ka pumunta sa gawain para ikaw ay gumaling? Ang tapang natin, Lord, pahinga ako noon, Lord. Pero ang galing natin manghingi sa Diyos. Pero kapag sigad na ang nanghihingi sa atin, wala tayong maibigay. Wala tayong maibigay. Kaya alam niyo po ba, to God be the glory, habang nandito ako, gawain natin, kung saan-saan yan, pagdating pa ng gabi, alas 11 na kami natutulog, kina ate, naggagawain pa rin kami. Bakit? Mahal namin si God. Mahal ko si God at mahal natin ang ating Panginoon. Hindi tayo titigil. Tingnan ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Nakakalungkot, diba? Nakakalungkot. Akala nyo, todo-todo na kayo naglilingkod sa Diyos. Akala nyo, oh God, ano ba yan? Gawain dito, gawain doon. Oh, grabe talaga. Aten ako ng aten. Akala nyo ba, credit na yun? No. Kulang pa. Kulang pa. At erase ang lahat ng ginagawa nyo sa Diyos. Bakit? Tandaan nyo to ha. Erase ang lahat ng ginagawa nyo sa Diyos. Kahit araw-araw kayo, maghapon kayo magawain. Erase! Bakit? Nagre-reklamo kayo sa Diyos. Nagre-reklamo tayo sa Diyos. Kaya wala rin. Diba? Wala rin. Useless. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Nais ng Diyos, kung tayo yung mga tunay na anak ng Diyos, katagpuin natin siya ngayon. Sabihin natin sa Kanya, Lord, sorry. Sorry God, ang dami ko mga pagkukulang, ang dami mong ibinibigay na sa akin, pero wala pa rin akong maibigay sa'yo. Tawarin mo ako, Panginoon. Ito na yung pagkakataon para maabot natin ang pagiging isang anak. Maabot natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na sa lahat ng ginagawa natin, hindi tayo nagre-reklamo kasi mahal natin siya. Lahat gagawin natin ng the best kasi mahal natin siya. Kaya tayo po lahat ito ngayon. Lahat po tayo ito ngayon.
Awitan natin ang ating Panginoon. At sa oras na ito, nais ng Panginoon na katagpuin niya tayo. Ito na ang panahon. Ito na yung nararapat na abutin natin ng ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, God, sorry. Napakayabang ko. Kala ko, ang dami ko nang ginagawa sa'yo. Lord, sorry. Kulang pa pala ang buhay kong ito. Awarin mo ko, Panginoon. Narito ang ating Panginoong Jesus. Damahin niyo ang Kanyang presensya. Naniniwala po ba kayo? Nakakatagpuin tayo ng ating Panginoon ngayon. Kausapin natin ang ating Panginoon. Hayaan natin na kumilos siya ngayon. Kung sinasabi ng Diyos, lumuhod ka sa hari ng mga hari. Kung sinasabi niyang itaas mo ang iyong mga kamay bilang pagsuko sa Kanya, ibigay natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah. Kausapin natin si God. Naririto siya ngayon. Ito yung pagkakataon, kakatagpuin ka ng Diyos. Inuhod natin ang ating mga puso sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Panginoon, patawarin mo kami, God. Kulang pa ang buhay namin ito, Panginoon. Bato say sorry, Lord. Sorry. Sorry, Lord. Kailangan ka namin, God. Hindi namin kaya kung wala ka. Hindi namin kaya. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sorry, Panginoon. Sorry po, Lord. Sorry. Wala ngayon, Lord. Susunod ako sa'yo kung ano bang gusto mong ipagawa sa akin, God. Jesus. Sorry. Patawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin nagagawa ang the best para sa'yo. Patawarin mo kami, God. Pinatawad mo kami sa lahat ng mga kasalanan ang ginagawa namin. Kami dapat ang ipako sa krus. Pero sa pag-ibig mo, Panginoon, andito kami, O Diyos. Wala kaming ibang maibibigay sa iyo, Lord. Wala kaming pag-aari sa mundong ito, God. Patawarin mo kami, Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Bilang pagsuko sa ating Panginoon. Hayaan natin na maranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Oh, Jesus. Pag-ibig ang Jesus. Ay mamalagi sa presensya mo. Panginoon. Luwan natin ang
Salamat sa iyong pag-ibig. Mamalangin sa presensya mo, nasa buwan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Pangalan ko lang ay mamalangin sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Nakita, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan. Oh, Jesus, ikaw nga po, Panginoon, ang nais namin sa buhay nito, Panginoon. Oh, Jesus, 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 oh, hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Yes, Lord, para sa iyo ang lahat ng ito. Ang iyong pag-ibig na nakita doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y ahawin nang walang hanggang Papuri para sa iyo, Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri. Panginoon, salamat. Salamat sa bawat puso na handang tumanggap sa iyo, Panginoon. Salamat, God. Salamat po, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Binigyan mo kami ng karapatan maging isang anak mo. Ngayon na anak mo kami, Panginoon. Ibigay namin ang the best para sa iyo, Diyos. Oh, Jesus. Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, Jesus. pangalan mo. Oh, Jesus. Hangad ko lang ay mangalangin sa presensya mo.